Okay, so waiting na lang tayo kung naandar na siya. Ito yung isang modelo ni LG na DC pan motor ang indoor, DC din yung outdoor. So for DC, isa siya sa napakamahal na spare parts ni LG. So yung pan motor pa lang nito, isang piraso sa loob na kakahalaga na ng nasa 12 to 14,000 ang halaga, isang piraso pa lang yun. Kaya medyo magastos kapag nasisiraan sila ng pan motor. Ayan. So yung iba dito na may mga siraang pan motor, so hindi na na-advise na i-repair kasi kung dalawang pan motor na nasira, so estimated sa parts pa lang is 28,000 na. So baka magpapalit na lang sila ng bago. So labor pa. So masyado malaki na, halos kalahati na ng non-inverter unit na kita niya. Ayan, so may damit na siya na bahagya. Lalabas na ako para i-correct natin yung karga. Okay. Breaker. Nasaan breaker nito? Nasaan ang breaker? Saan ba? Bukas. Kasi walang karga. Hirap ko lang yun. Dito ako. Okay, so nileak test na namin ito. Hindi namin makita ang leak dito. Wala, kasi may karga na siyang nitro. Pero hindi namin makita dito. Ito lang yung possible kasi wala rin siyang parang wala kaming makapana naglangis. Wala malinis. So usually kasi kapag may leak yan, madulas yung mga tubo. Wala. So dito wala rin tayo makita. Actually may kargang nitro to. Wala rin kasi pangalawang karga na to. So tumagal yata siya mga 4 na buwan. Wala may kargang nitro to pero hindi natin makitaan ang leak. So lilipat ako doon sa kabila.
Yan. Dito sa kabila. Okay tayo. So ito yung kabilang side na possible mag-leak. Kasi ito yung sa ilalim ng drain eh. Ayan. So wala din ah. So malinis yung tubo kasi usually pagka may leak, kapag sinalat natin dito, madulas. Ito wala. Wala oh. Hindi natin makita ng bahid ng coil o yung tumagas na refrigerant. Dito. Ayan. Okay. So ayan o, so ceiling suspended siya. So binaklas ko na siya eh. Ayan. So wala tayong makitang leak. Ang possible na pwedeng panggalingan yung layout ng tubo. So dito, kahit i-check ko yung drain, usually sa drain kasi, so ito yung drain eh. So pagka doon sa drain, usually pag kinapa mo yan dito, malangis dito. So alam natin na may leak. Kasi pangalawang beses na itong kinargahan eh. So dapat yung tagal na yun, again, naka 4 months. Yung oil niyan kasi hindi naman siya basta-basta natutuyo. So dito wala din ha. So dry na dry siya. Ayan. So yun ang problema. So sisilipin ko ulit muna dun sa outdoor. Sa condenser. Ayan. So wala rin siyang bakat na nagkaroon ng oil or nag-leak. Sa kabila wala din eh. Okay, so hindi namin, wala kami nakitang leak. So pinargahan namin siya kanina ng nitro. So hindi nagbago yung pressure. So maaaring napakaliit o micro leak siya. Dito sa labas wala kami nakita. Maaaring salay ng tubo. So papalitan na rin naman daw itong mga unit na ito. So ang gagawin natin kasi gagawin sa event. So pansamantala kakargahan na lang muna natin. Pero yung karga kasi nito, kami rin tao rin namin nagkarga dati, pero tumagal din siya ng nung nakaraang taon pa siya eh. So tumagal din siya ng halos mahigit 8 buwan siguro. Estimated namin mga higit 8 months pa na tumagal na nakargahan. So ngayon lang ulit nagkaroon ng naging 25 PSI na lang siya kanina. So yun. So iba-vacuum na lang natin kung magkakarga na lang tayo. Mahirap kasi kung tatanggalin yung layout. Nasa loob ng kisame siya. Tapos magre-repiping. Tapos medyo luma na ngayon. So ang plano naman is kung maka 4 to 5 months na nagagamit. So talagang plano yata is papalitan na rin ng ito. So gagawin natin, kakargahan na lang. Ayun. So wala kami nakita kahit dito walang leak na tumaba. Sa loob wala rin, isa-isa na namin. Kinargahan na natin ng mataas na PSI ng nitro. Wala siyang lumabas, hindi na bago. So ayun, kaka-vacuum na lang muna tayo para mapaandar natin and para magamit nila sa event. Okay. Kaya so waiting tayo ngayon habang nagba-vacuum tayo. I-assemble ko na lang muna. Okay. Ayan, so in-assemble na lang muna natin. Tapos mamaya magkakarga tayo. So ang karga niya ano lang, 1.9 kilogram. So parang maubos natin yung 2 kilo na dala natin refrigerant. So 410 siya. Ayan. Katala nasa labas.
kilo ang karga nito eh. Sakto lang kasi Dito. 1.9. Dito ka. 1.9 kilogram lang siya. Yung 1.10 pwede yung diretso na. So 2 kilos yung karga nito. Tinimbang na natin. So pwede siya diretsong karga. Tuloy-tuloy na yung karga. Buhay ito. Dibuhay ko sa ito. Tanda na. Ito yung board niya. Kapag normal ang operation, yung blinking, makikita niya yung blink ng ilaw. Yan. Yan. So normal yan na normal na mag-ooperate yan. So wala siyang error na na-detect kapag nakita niya yung ilaw na ganyan yan. Yan. Okay. So antayin na lang natin umandar. Yun yung gauge natin. Okay, so waiting na lang tayo kung aandar na siya. Ito yung isang modelo ni LG na DC fan motor ang indoor, DC din yung outdoor. So for DC, isa siya sa napakamahal na spare parts ni LG. So yung fan motor pa lang nito, isang piraso sa loob na kakahalaga na ng nasa 12 to 14,000 ang halaga, isang piraso pa lang yun. Kaya medyo magastos kapag nasisiraan sila ng fan motor. Ayan. So yung iba dito na may mga siraang fan motor, so hindi na na-advise na i-repair kasi kung dalawang fan motor na nasira, so estimated parts pa lang is 28,000 na. So baka magpapalit na lang sila ng bago. So labor pa. So masyado malaki na, halos kalahati na ng non-inverter unit na kita niya. Ayan. So may damit na siya na bahagya. Lalabas na ako para i-correct natin yung karga. Okay. So, nasa 1 kilo na yung pumapasok. Yung 1 kilo natin ay almost 80 PSI na siya. So ito, halos mauubos talaga natin ang laman nito dahil 2 kilo lang siya. Monitor ko rin yung clamp niya, yung amperahe. So yung amperahe natin is pumalo siya ng 9.1. Ayan. Malamig na rin. Mainit na dito. So, lumalamig na yan dun sa loob. So, nagkakaroon siya ng build pa ng ice dahil kulang pa sa karga. Ayan. So, nagbibuild siya ng icing. So, yung karga natin ay ayan. So, pumapalo na sa 100. So maximum current niya is 19. So pumalo pa lang siya ng 9.8. So hindi pa siya ganun kainit ang condenser natin. And hindi pa naka full speed yung ating compressor. Okay, pero
yung lamig niya halos nag-normal na siya. Ayan. So dito sa pinakatubo natin dito nagpawis na siya. Yung naikarga natin is mahigit 1 kilo na siya. Yan. So ito is 2 kilos. Matitirhan lang tayo ng konti dapat dito. So ang basis kasi natin dito kasi per kilo, kaya yung lalagyan namin is ganito na dahil tinitimbang na namin siya. Ayan, so nasa 2 kilos. Yung ating ampere ay ating karga ay pumalo na ng, ayan na, nasa 110 PSI. So kulang pa siya. Yung laman nito ay kulang-kulang 1 kilo pa, estimated ko. Ayan, so ipapasok na rin natin lahat yun. Matitiran lang tayo ng konti. Ayan, so dahil medyo mahaba rin yung pipe niya, maaaring mauubos na natin lahat itong 2 kilo na ito. Malamig na siya. So yung niya dito sa distance natin na almost 2 meters. 22 yan. Pababa na siya ng pababa. So malamig na siya. Ayan. 22.7. So nakasetan tayo na sa remote natin is 20. So mga 15 minutes na siyang maandar. Yan, sa 24 degree na siya. 24.7. So pag pinutok natin doon sa hangin, 2 meters ang layo natin. Ayan. So malamig na yung binubuhay. Okay, so lalabas natin. So yung 2 kilo na refrigerant, naubos natin lahat yun kasi medyo mahaba rin yung pipe. Ang karga niya talaga is 1.9 kilogram. So inubos na namin yung 2 kilo na laman ng tangke natin. Nakasukat na siya talaga doon. So sa ganyan, kahit hindi tayo talaga gumamit ng gauge, kung tinimbang natin, so pwede na rin. So monitor na lang natin yung ampere, ang tataas o bababa. Pero sa ampere kasi hindi siya makukuha ng eksakto dahil variable speed yung compressor ng inverter. Kaya minsan nababa ang ampere, minsan tataas siya. So depende sa kung malamig na ang room natin, katulad dito, so hindi pa siya ganun kalamig. So naka-minimal o naka-minor pa lang din yung halat, hindi pa siya nag-full speed. So mamaya mag-reduce yun kapag malamig na room. Kaya hindi makakaroon ng kahit isa lang yung binukay natin na aircon lang. So malamig na naman dun sa room. So lalabas yung tayo, tingnan natin para mamonitor yung karga. Tara! So na sa 110 PSI siya. So ayan. Nag high speed na rin yung compressor niya. Yung ampere, monitor ko na lang. Palakasan ko. Ayan. So yung ampere natin ay pumalo na siya ng 13. Ayan, 12.9. Medyo matilim na. Ayan, 12.9 ampere. So yung pumasok sa kanyang refrigerant is 2 kilos. Ayan. Okay, so maximum current niya is 19 ampere ang nakalagay dito sa sticker. Hindi gaano makita na. Ayan. So okay na to. Yan. Sa clamp ay sa gauge natin ay 110 PSI siya. Sa 2 kilogram na naikarga natin. Okay, so ikakabit, i-assemble na lang natin.
Ganda na service mo, ha? Ginawa mo ng pang-service talaga, ha? Para hindi naman lugi. Ayan. Ito yung vacuum kong antique. Ito pa rin. Antique na vacuum yan. Kamana mo na yan. Wala pang pagpapamanahan. Ayan. So, yung gamit natin, hindi na ako nagdala ng ladder. Ito tayo, gauge. Yung nitro. Ito. Dito. Yung nitro station. So, yung harness, hindi namin to iniiwan. Tuwing pinalalabas ko sila or kami. Meron kami dalang harness. Hindi na kami dalang caution tape. Yan, sa mga safety purposes naman yan. Ayan, so nitro ay yung ating nitrogen tank. Ayan ito lang. Ayan, so yung espasyo ang laki. Luwag na luwag yung gamit sa loob. Ayan, kaya lang, medyo syempre para hindi magasgas, nilalagyan namin ng powder. Yan, ayos.